Si Susan ay isang dalaga na mataas ang pangarap at may gustong patunayan sa kanyang mga magulang at kapatid. Alam rin kasi nito na hindi siya ang paborito ng mga magulang at alam niya rin kung gaano kababa ang tingin ng mga kapatid nito sa kanya. Kaya naman ganoon na lamang ito kaporsigidong tapatan ang bawat nauuwing achievements ng nakakatanda niyang kapatid na si Anthony. Si Anthony naman ay kabaliktaran ni Susan. Ayaw nito sa paboritismong binibigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Alam niya naman na siya ang panganay at natural lamang na ang atensyon at pagmamahal ng kanyang ina at ama sa kanya ay ibang-iba sa kanyang mga kapatid. At para sa kanya hindi yun tama. Talaga bang sasali ka sa contest ngayong Lunes, Susan? Bakit? Natatakot kang matalo? Napasinghap na lamang si Anthony sa kanyang kinauupuan nang bigla siyang nakatanggap ng pabalang na sagot mula kay Susan na hindi niya din nagustuhan. Nawalan ka na ba ng respeto sa katawan, Susan? Tiningnan siya ng dalaga ng masama bago umirap at nag-unat-unat. Tama. Kuya pala kita. Sorry. Wika nito bago umalis sa mismong harapan ng nakatatandang kapatid na parang wala na siyang pakialam kung sino ang kaniyang kaharap. Naisandal na lamang ni Anthony ang ulo sa kinauupuan dahil sa inis. Ayaw niya namang pagalitan si Susan dahil sa oras na malaman ng mga magulang nila ang naging asal ni Susan, tiyak malalagay ito sa alanganin. Alam ni Anthony na walang sinasanto ang kaniyang mga magulang, mapaanak man o hindi. Tinungo ni Susan ang kusina upang kumuha ng maiinom. Laking gulat na lamang din ito nang maabutan niyang lumalamo ng tira-tirang pagkain ang kanilang mga kasambahay. Nainis si Susan. Kinuha nito ang pagkain sa mesa at tinapon diretso sa basurahan. Nagsisiiyakan naman ang dalawa sa kanilang kasambahay. Gutom, nauuhaw, at puno ng mga pasang katawan. Ganyan ang itsura ng mga kasambahay ni na Susan. Aktong pagbubuhatan na sana ng kamay ng dalaga ang isa sa mga kasambahay nang biglang pumagitna si Anthony. What are you doing? Halos mapaupo naman sa sahig ang dalaga nang itulak ito ng kapatid sa gilid. Buti pa itong mga hampas lupa na to. Nagagawa mong protektahan mula sa akin. Pero ako na kapatid mo? Hindi mo maprotektahan mula kina mommy at daddy. Sigaw ng dalaga bago maluhaluhang umalis na kusina. Susundan na sana ni Anthony ang kapatid nang bigla itong hawakan sa braso ng isa sa mga kasambahay nila na si Nanang. Hindi na ito nakakakita at nakakalakad ng maayos. Gawa ng mabulag at kamuntikan na itong malumpo dahil na rin sa pangmamaltrato ng mga magulang ni Anthony rito. Umiiyak ito habang nakaluhod sa kanya. Nagmamakaawa na paalisin na lamang siya upang makauwi na siya sa kanila. Sir, parang awa mo na. Yun man din ang nais ni Anthony. Ngunit mahirap yon dahil hindi siya ang nagdedesisyon sa loob ng kanilang pamamahay. Kinagabihan, busy ang buong dinner table dahil na rin sa mga bisita ng mga magulang ni Anthony. Ang ilan nga rito ay mga kasosyo ng ama sa bagong itatayong negosyo. Tahimik lang si Anthony sa kinaupuan, habang ang mga magulang ay abala sa pakikipagkwentuhan. Si Susan naman ay tahimik lang din kumakain at nakikinig. Normal na gawain ito tuwing may mga ganong okasyon sa bahay. Sa gitna ng tawanan ng lahat, biglang nagsalita si Mr. Tuarez, ama ni na Susan. Oras na ba para pag-usapan ang kasal ni na Susan at niyang panganay mo, kumpadre? Nabitawan naman ni Susan ang tinidor na hawak-hawak. Gawa nga ng mga narinig nito galing sa kanyang ama. Are you okay, iha? Tanong naman ang kumpadre ng daddy niya sa kanya. Marahang napatango ang dalaga nang mapansin ang masamang pagtingin ng kanyang ama sa kanya. Gaya ng nakasanayan, umarte na lamang itong okay lang at nagpatuloy sa pagsubo ng pagkain. Sa palagay ko'y masyado pang maaga para pag-usapan yan, kumpadre. Dismayadong tumawa ang ama ni Susan nang marinig yun mula sa kanyang kumpadre. Ilang segundo lang din ay binalingan rin siya nito ng masamang tingin at ngumisi. Sa basement, nakatali ang dalawang mga kamay at nakabusal ang bibig. Nakaupo sa gilid ng lumang aparador. Walang imik si Susan na nakatungo lamang sa madilim na kawalan. Hindi na bago ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Ganoon naman na simulat sa Paul. Mula noong 12 anyos pa ito, yun na ang sinasapit niya sa tuwing may mga bagay itong nagagawa na para sa mga magulang niya ay mali o hindi nakakatuwa. Galit? Wala na itong lakas ng loob na magalit. Pagod na siya. Dad, can you stop doing that to Susan? Kausap ni Anthony ang ama sa sala.
Halatang hindi na rin bago yun dahil ni katiting na atensyon walang ibinigay si Mr. Tuarez. Nagpatuloy lamang ito sa paghithit at pagbuga ng tabako na animoy bingi. Ang mami naman nila Anthony ay busy lang din sa pagsusukat ng mga bagong biling alahas at luxury bags. Napaluhod na lamang si Anthony sa mismong kinatatayuan nang mapagtanto nito kung gaano kawalang ya ang mga magulang at kung gaano ito kasama. If I were you, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. What we are doing is parenting, my dear. Wika naman ni Mrs. Tuarez habang nakatingin sa sariling figura sa malaking gold mirror. Kinabukasan, sabay-sabay na nag-breakfast ang pamilya Tuarez. As usual, mukha pa rin silang typical Filipino family. Ama na nasa gitna ng hapagkainan. Ina na nasa kaliwa at panganay na nasa kanan. Nagkatingin na naman sina Anthony at Susan. Gaya ng nakagawian, una pa ring umiwas ang tingin si Anthony. Gawa ng nahihiya ito sa kapatid. Sabay na pumasok ang magkapatid. As usual, wala ni isa sa kanila ang naimik sa buong biyahe. Kilala ang pamilya Tuarez na matulungin at charity-oriented. Marami rin itong tinutulungan na pamilya at mga scholars na ginagastusan. Pamilyang inaakala ng nakakarami ay perpekto at masaya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at kabaitan, ay may masalimuot na kwento itong kinukubli. Siguraduhin nating tayo pa rin na magbawagi sa darating na eleksyon. Wika ni Mr. Tuarez sa kanyang mga kapartido. Huwag kayo mabahala, secured ang pondo natin. Dugtong pa nito. Nagsipalakpakan naman sa tuwa ang mga kapartido nito. Alam kasi nilang pag nanalo na naman sila ngayong taon, mas malaki ang tsansang mapalago pa nila lalo ang negosyong kanilang sinimulan sa baryo Santa Maria. Ilan sa mga nakatira sa baryo ay naambunan din ng swerte. Ang iba, nakahanap ng trabaho at pagkakakitaan na sasapat lang din sa kanilang pangangailangan araw-araw. Pero sino namang tatanggi sa ganong oportunidad, hindi ba? Sino namang mamimili ng trabaho sa gitna ng kahirapan? Wala, hindi ba? Boss, heto na pa mga bagong recruit. Tiningnan isa-isa ni Mr. Tuarez ang mga bagong recruit. Iba sa kanila, mga nasa 12 anyos hanggang 24. Sakto sa hinahanap nila. Bata, malakas at maliksi. Hindi biro ang papasukin nilang trabaho dahil buhay rin ang kapalit nun. Sumenya si Mr. Tuarez at bago nagsindi ng tabako, lumapit agad ang isang lalaki na mahaba ang buhok at may hiwa ang pisngi. Boss, balita ko kamuntikan na raw kayo mahuli ng mga parak nung nakaraan. Andres, mas mahalaga yung laman ng mga kahon na dinideliver nyo, ang inutil. Wika ng matanda, bago tumayo at sinikmuraan sa tiyan si Andres. Napayuko naman sa sakit ang lalaki at napaluhod sa mismong paanan ni Mr. Tuarez. Tandaan nyo, mas importante yan kaysa sa mga buhay nyo. Sigaw pa nito. Maagang natapos ang unang dalawang subject ni Susan. Dahil mahaba ang bakanting oras, nagtungo na lamang ito sa greenhouse garden ng paaralan. Mas ramdam niya pagiging payapa roon kaysa sa manatili sa cafeteria at library na kung saan dagsarin ang ibang mag-aaral. Nang makarating, naupo agad ang dalaga sa isang bench roon at sinimulan na kainin ang daladalang chips at soda. Gaya ng nakagawian, huminga ito ng marahan bago in-enjoy ang maganda at kulay berdeng mga puno't halaman. Sa loob-loob ng dalaga, nais lamang niyang magkaroon ng matiwasay at tahimik na buhay. Malayo sa buhay na kanyang nakagisnan. Malayo sa karangyaan at impluwensya ng kanilang pamilya. Tumikhim ng mahinahon ng dalaga bago napangisi na mapakla. Sa hindi kalayuan, naroon si Anthony sa kabilang building. Lumalanghap ng sariwang hangin habang pinagmamasdan ng kapatid na nakaupo at malalim ang iniisip. Halatang malungkot. Nakaramdam na naman siya ng kirot sa loob-loob niya. Dahil na rin siguro sa hindi niya man lamang magampanan ang pagiging kuya niya rito. Na hindi niya man lang ito maipagtanggol sa kasamaan ng kanyang magulang. Oo, nakukuha nila ang mga luho, pera at marangyang buhay. Ngunit ang kapalit naman noon ay buhay rin nila. Walang sariling desisyon. Sumusunod lamang sa mga kagustuhan ng mga magulang. Robot. Ganyan maituturing ang buhay na mayroon sila. 4:00 ng hapon, pauwi na ang magkapatid sa kanilang mansyon. At gaya ng umaga, wala pa rin silang imikan. Madalas yun ang napapansin ni Mang Tomas.
ang private driver ng magkapatid. Nag-away na naman ba kayo? Panimula ng matanda sa dalawa. Not now, Manong. Wika ng dalaga. Tumikhim ng marahan ng matanda bago gumisi sa naging sagot ni Susan. Batid niyang ganun na talaga naman ang ugali ng dalaga simulat sa pool. Ayaw nitong nahahalata ang emosyon o damdamin. Ilap ito na malaman kung anong nararamdaman niya. Alam rin ni Manong Tomas na dahil na rin yon sa kung papaano ito lumaki na walang pagmamahal mula sa sarili mga magulang. Manong? Gulat na tanong naman ni Anthony nang makitang hindi pa nila bahay ang hinintuan ni Manong Tomas. Lumingon ang matanda sa gawi nila magkapatid at sabay ngumisi ng malapad. Lumabas ang sasakyan si Mang Tomas at pinagbuksan ng pinto ang magkapatid. Lumingon ang matanda sa entrada ng lugar at sabay uling tumingin sa dalawa na animoy proud na tatay. Ito ang perya ng pamangkin ko. Mahaba pa naman ang oras at mamayang 12:00 pa uwi ng tatay at nanay niyo. Bakit hindi na muna natin i-enjoy ito? Wika at suwesyon nito. Nagkatingin na naman sina Susan. Tatanggi na sana sila ng sabay nang pareha silang hilahin ni Mang Tomas papasok ng perya. Bumungad naman sa magkapatid ang kumpulan ng taong nagtatawanan, mga stall at palaro. Payasong nagpapatawa sa gilid at mga batang tuwang-tuwa habang naglalaro ng habulan. Sumenyas naman si Mang Tomas upang makuha ang atensyon ni Anthony. Lumapit din naman agad sila rito. Subukan niyo ito, tawag dyan ay cotton. Cotton candy, we know. Sabay na putol ng dalawa. Palihim naman na napangiti si Mang Tomas dahil roon. Sa loob-loob niya kasi, parang napasaya niya ang magkapatid sa maliit na bagay na yun. Kahit papano'y may konting bagay ang mga ito na madadala. Alam niya kasi na sa tanang buhay ng magkapatid, ni minsan hindi nila yun naranasan kasama ang magulang. Nakita naman ni Manong kung gaano kasaya ang mga ito habang nakatingin sa paligid. Nakakatuwang pagmasdan sa isip ng matanda. Gabi na makauwi sila Manong Tomas sa mansyon. Gaya ng sabi ng matanda, hindi pa nga nakakauwi ang mga magulang ng magkapatid. Bakas naman ang saya sa dalawa ng mga oras na yon. May hawak pa ngang teddy bear si Susan. Napanalunan niya ito sa shooting game kanina. Si Anthony naman nakangiting nakatanaw sa kapatid. He's happy knowing that his sister's smiling. Kinaumagahan. Maagang nagising si Susan gawa nga ng may kung anong naramdaman nitong naglalakad sa kanyang kwarto. Napabalikwas ang dalaga nang makita ang sandamukal na maid na nasa kanyang kwarto. Anong ginagawa niyo rito? Galit na tanong ng dalaga. Nakatitig lamang ito sa kanya ng ilang segundo bago bumalik sa mga kanya-kanyang ginagawa. Napasinghap na lang din ang dalaga bago siya bumaba ng kama at dumiretso sa sala. At doon naabutan niya ang kanyang ina. Nagsusukat na naman ang alahas. Gising ka na pala, iha. That's what for? Tumingin si Mrs. Tuarez sa refleksyon ng anak bago ito ngumiti ng malapad. Suotin mo na lamang lahat ng ito na pinarepair ko para sa'yo. For what? For your engagement party. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa si Susan nang marinig yun mula sa kanyang ina. Bakit hindi niya alam ang mga yon? Bakit hindi man lang pinaalam sa kanya na may ganun na desisyon? She deserves to know dahil buhay niya yon. Buhay niya. I know you were a bit shocked, dear. Huwag ka mag-alala, mababait naman ang pamilyang Yakamoto. Napasalampak na lamang si Susan sa kinatatayuan. Wala na itong lakas pang umiyak at magsalita. Husto na sa mga bagay na wala siyang karapatang tumanggi o magreklamo. Tumayo ka na dyan at maghanda. Humahangos na tinakbo ni Anthony ang koridor ng mansyon. Narinig nito ang balitang ipapakasal na ang kapatid niya sa pamilya Yakamoto. Nakilala bilang isa sa pinakamalakas at maimpluwensyang kasapi ng Yakuza sa Japan. Alam niyang hindi yun nakagustuhan ni Susan at nag-aalala siya sa kahihinatnan kung sakali mang matutuloy ang kasalan na ninanais sa mga magulang nila. Agresibong binuksan ng binata ang pintuan ng opisina ng kanyang ama. Marahas itong pumasok at tinungo ang kinaupuan ng ama. Nagaya ng usual, ay humihit-hit bugan na naman ng tabako. Are you out of your mind, Dad? Tiningnan lang ni Mr. Tuarez ang anak. Walang imik at walang ganang sumagot sa naging tanong nito. Tuloy-tuloy lang sa paghit-hit at buga, na animoy bingi. Kalaunan ay tumikim ito, nagayos ang sarili at ngumisi. Son, business is business. Matututunan rin nilang mahalin ang isa't isa.
Namuo ang galit sa loob-loob ni Anthony. Animoy bulkan na gusto nang sumabog. Tinitigan nito ng diretsyo ang mga mata ng sarili niyang ama. Bakas din sa mga tingin ni Mr. Tuarez na hindi ito nagsisisi. Bahagyang pinakalma ng binata ang sarili at bahagyang linuwagan ang suot na kurbata. Alam niyang wala siyang mapapala rito kahit anong pakiusap niya. Kilala niya ang ama at alam niya kung anong klaseng tao ito tuwing nagdedesisyon. Kaya naman tumango-tango ito, paalis ng opisina. Sunod niyang tinungo ang silid ng kanyang ina. Kumatok ito ngunit walang sumasagot. Tinungo niya ang sala at roon naabutan niya si Susan na nakasalampak sa sahig. Tuliro at nakatingin sa kawalan. Nilapitan niya agad ang kapatid at inalalayang makatayo. Ang ina naman nila ay busy pa rin sa pagsusukat ng mga bagong alahas at mga damit. Animoy walang nakikita. Nagmamadaling inalalayan ni Anthony ang kapatid pabalik sa kwarto nito. Nang makarating, pinaalis niya agad ang mga kasambahay at pinahiga si Susan sa kama. Bakas ang takot, pagkalito at pagod ng dalaga. Halos ni hindi na nga ito makausap na maayos. Susan! Hindi siya inimik ng dalaga at nanatili lamang na nakatitig sa kisame. Hinaplos ni Anthony ang pisngi ng kapatid, ngunit wala man lang itong kare-reaksyon. Marahang iniabot ng binata ang mga kamay ni Susan. Hinawakan niya yun ng napakahigpit, at roon nga ay napagtanto rin itong nawalan na ng katinuan ng kapatid. Marahan itong napayukot napaiyak. Inihilamos na lamang nito ang dalawang palad at humagulhol. Hapon ang hanapin ni Mrs. Tuarez si Susan sa mga katulong. Hindi nito sinasagot ang tawag o kahit ang mga text nito. Konting oras na lang ay magsisidatingan na ang mga bisita at kailangan na niya si Susan roon. Ngunit hindi niya man lang ito mahagilap sa buong mansyon. Nakita niyo na ba ang senyorita niyo? Patawad pero hindi pa madam. Sagot ng trabahador. Napasinghap na lamang sa inis si Mrs. Tuarez. Sabay agresibong tinulak ang trabahador sa gilid. Madami pa itong sinasabing masasakit na salita nang biglang makatanggap ito ng mensahe galing sa kanyang sekretary. Nagsisidatingan na raw ang mga bisita at hinahanap na siya. Mas lalong nainis ang madam at nagpaypay na lang ng sarili habang pinapaalalahanan ng mga katulong at trabahador na kailangan nilang mahanap si Susan o sila ang malalagot kalaunan. Sa event hall, marami-rami na ang bisitang nagsisidatingan. Ang ilan nga sa kanila ay kilala sa iba't ibang larangan. At syempre, nag-aabang din ang mga ito ng oportunidad na makasosyo ang pamilya Tuarez. Dumating na nga sa venue si Mrs. Tuarez at gaya ng mga artista sa telebisyon, siya ay agarang pinagkaguluhan ng mga bisita, lalo na't suot-suot niya ang pinakamahal na kwintas sa buong mundo. The Hope Diamond. The necklace consists of 383.4 carats in precious stones, accented by a colorless diamond, which alone is worth $35 million. Sa sakayan ng bus ay nag-aabang roon sila Anthony kasama si Bang Tomas at Susan. Akay-akay ang dalaga at kinutsyaba nito ang matanda at iilan sa mga kasambahay na danas ang pangmamaltrato ng mga magulang upang mailayo ng mga ito si Susan. Hindi niya hahayaan na magdusa palalo ang kapatid sa kamay ng mga magulang. Kaya't sa unang beses ay susuwayin niya ang mga magulang upang magampanan niya ang tama. Ang tama na pagiging panganay, kuya at nakatatandang kapatid kay Susan. Manong, kayo na po ang bahala kay Susan. Gagawin ko po ang lahat makatakas at makaligtas po kayo. Basta po ilayo niyo si Susan rito. Wika ni Anthony. Alam mong napakadelikado nito, Anthony. Pagpapaalala ng matanda rito. Mas mainam na po to, kaysa po may kasal si Susan sa pamilyang yun. Huwag po kayong mabahala, may plano na po ako. Gabi na't halos makumpleto na ang mga bisita. Dumating na rin ang pamilya Yakamoto. Nasa gitnang bahagi nakaupo si Yakamoto Sr. At nasa tabi niya naman si Takata Yakamoto, ang fiancé ni Susan. Bakas naman ang kaba sa mukha ni Mrs. Tuarez dahil hindi pa rin nahahanap ng mga trabahador ang kanyang anak na si Susan. Maski ang nakakatanda nitong kapatid, hindi rin mahagilap sa buong mansyon. Gawin mo ang lahat ngayon din upang mahanap yung anak mo. Nakakahiya sa mga bisita. Wika ng may bahay ni Mr. Tuarez. Kumalma ka, na-deploy na ang mga tao ko sa buong baryo, hinahanap na sila. Kalmadong sagot naman ni Mr. Tuarez. Akay-akay pa rin ni Anthony ang kapatid hanggang sa makasakay na ang mga ito sa bus.
Masakit man sa kalooban niyang mapahiwalay sa kapatid, kailangan niya itong gawin upang mailigtas ito mula sa kanilang mga magulang. Sa huling pagkakataon, hawak-hawak ang mga kamay, nagpaalam si Anthony sa kapatid. Alam niyang yun na rin ang huling beses na makikita niya si Susan. Tama man o hindi ang desisyon na kanyang pinili, batid niyang mas makakabuti yun kay Susan. Pagod na rin siyang makitang nahihirapan at inaabuso ng magulang ang kapatid, na animoy gamit o hayop na walang karapatan na kahit ano sa mundong ibabaw. Mag-iingat ka parati, Anthony. Ingatan niyo po si Susan, Manong. Bumaba ng bus si Anthony, dala-dala ang panalangin na sana'y gabayan na may kapal ang kaniyang kapatid na si Susan. Naway makamit nito ang hinahanap na kalayaan. Kumaway-kaway ang binata nang tuluyan ng makaalis ang bus papuntang Bicol, kung saan naninirahan ang pamilya ni Manong Tomas. Hanggang sa muli, Susan. Bulong nito sa hangin. Nag-aalala man para sa kanyang sarili, ay pinagsawalang bahala na lamang yun ni Anthony. Kung ano man ang mangyari sa kanya, ay ang Diyos na ang bahala roon. Ang mahalaga sa kanya, na iligtas nito ang kapatid sa kapahamakan. Bahagyang inayos ng binata ang nakatabing na kurbata. Tiningnan na muna nitong sariling refleksyon at eleganteng pumaloob sa event hall, na kung saan ay nadatnan niyang nagkakagulo ang lahat. Lumapit siya upang makita ang dahilan ng komosyon. Hinawi niya ang lahat ng nakaharang sa kanyang harapan at sa hindi inaasahan, nadatnan niya si Susan. Umiiyak na nagmamakaawa habang nakaluhod sa paanan ng mga magulang. Nanlumo si Anthony sa nakita at parang nilalamutak ng kung ano ang kanyang lamang loob. Hinubad nito ang suot-suot na tuxedo at ipinatong sa balikat ng kapatid. Inakay niya ito palayo sa nagkukumpulan at nag-uusyosong mga guest. Nadaanan naman ni Anthony ang anak ni Mr. Yakamoto Sr., ang fiancé ni Susan. Nakatingin lamang ito sa kanila nang walang kaemo-emosyon sa katawan. "That's for betraying me!" Napasalampak naman sa sahig si Anthony at napahawak sa kanang pisngi kung saan tumama ang suntok ng ama. "You don't have to punch him!" Sigaw ng ina bago nilapitan at niyakap ang anak ng mahigpit. "Pasalamat ka't anak kita. Kundi lagot ka na sa akin, Anthony. You almost ruined everything that I have planned for my running candidacy." Marahang pinahid ng mga palad ni Anthony ang nagdurugong ilong bago tumayo't nag-ayos ng sarili. Tumikim ang binata at nilingon ng ama. Ngumisi naman ito bago magsalita. "So mas mahalaga pa pala sa inyo ang politika kaysa sa kasiyahan ng anak nyo? Kaysa sa kalayaan niya at kagustuhan niya?" Wika nito. "Anong klase kang ama? Anong klase kayong magulang?" Rugtong nito. Hindi naman napigilan ni Mr. Tuarez ang mainsulto sa naging tono ng kanyang anak. Lumapit ito at agresibong hinawakan sa kwelyo at isinandal sa pader. Sinalubong nito ang tingin ng anak. "Walang sino man sa inyo ang pwedeng question sa akin. Ako ang masusunod sa pamamahay na to." Maring wika nito bago itinulak ang anak palayo sa kanyang kinatatayuan. Kinabukasan, nagising na lamang si Susan na nakatali ang mga kamay at paa sa kama. Nakabusal ang bibig habang inaayusan ng mga kasambahay. Napatungon na lamang ang dalaga at napatingin sa kisame ng kwarto dahil na rin yun sa pagod. Pagod na siyang magmakaawa at ipaglaban ang karapatan niya bilang anak at babae. Anong silbi ng pag-iyak at pagluhod niya kung hindi naman din siya pakikinggan ng mga magulang? "Manong!" Naabutan ni Anthony si Manong Tomas na nakahandusay sa labas ng garahe. Maraming pasa at putok-putok ang labi. Naluhan ng bahagya si Anthony nang marahan pa rin itong ngumisi sa kanya. Bakas rin sa mga mata nito ang pagod at puyat. Naiyuko na lamang ng binata ang ulo sa kadahilanang nanlulumo itong titigan ang kalagayan ng matanda. "Pasensya ka na. Hindi ko akalaing haharangan nila yung bus. Nahuli nila kami. Tapos kinuha nila si senyorita at kami na may pinahirapan nilang magdamag." Kwento ng matanda. Hindi na kaya ng binata na marinig lahat ng kalokohan ng kanyang ama. Marahan niyang niyakap si Manong at inakay papunta sa kanyang kwarto. Napansin naman agad yun ng tauhan ng kanyang ama, kaya't dagli siya nitong pinigilan. Huminto si Anthony at tiningnan ng masama ang lalaking nasa kanyang harapan. "Bakit? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ni Manong Tomas?" Halos sigaw na tanong ni Anthony. Ang boses niya ay puno ng galit at pagkabahala.
Mabilis na pumasok sa isip niya ang mga pangyayari sa nakaraan, ang mga pagkakataong tinakasan niyang katotohanan, ang mga pagkakataong sinakripisyo ang mga mahal sa buhay. Mga panahong awa lang ang kanyang kayang ibigay dahil na rin sa takot na baka mag-meet siya din yun ng kapahamakan sa kanya. Kabilin-bilinan po ng inyong ama na huwag siyang paalisin. Sagot ng tauhan na may paghamak sa kanyang tinig. Hayaan niyo siya. Wika pa nito. Mas humigpit ang hawak na Anthony kay Mang Tomas. Ngunit sa ilalim ng tapang na iyon ni Anthony ay may takot. Ilan sa mga tauhan ng kanyang ama ay may hawak na armas. Kung hindi lamang siya anak ng boss ng mga ito, tiyak kanina pa siya napaputukan ng mga ito. Alam niya na ang kanyang ama na puno ng kapangyarihan at walang awang nagdidikta ay may sariling layunin. Ang bawat desisyon nito ay tila nagmumula sa madilim na kaisipan. Pero hindi siya papayag na maging sunod-sunuran habang buhay rito. Kailangan niyang maitakas si Mang Tomas at Susan. Wala akong pakialam! Tabi! Sagot ni Anthony. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa determinasyon. Tumalikod siya at hinawakan si Manong Tomas na sa kabila ng sakit at pagod ay nagbigay ng mahinang ngiti. Anthony, wag na. Baka masaktan ka pa. Pakiusap ni Manong, ngunit pinilit pa rin siya ng binata. Mahalaga ka sa akin, Manong. Ngunit bago pa man siya makaalis, tumayo ang tauhan at tinangka itong harangang uli. Hindi ka makakapag-uwi ng kahit sino, Anthony. Kailangan mo sumunod. Wika nito. Dito na nagpasya si Anthony na hindi na siya susunod sa mga utos ng ama. Hindi na ako natatakot sa kanya. Sigaw niya, ang tinig ay puno ng lakas at tapang. Kung ayaw niyong mawalan ng trabaho, tumabi kayo. Sumiklab ang tensyon sa pagitan nila at sa gitna ng pagtutunggali, may narinig silang mga yabag na papalapit. Isang grupo ng mga tauhan ng kanyang ama ang nagdatingan. Ang mga mata nito ay puno ng masamang balak. Mabilis na umisip si Anthony ng paraan upang makatakas. Manong, hawakan mo ang kamay ko. Utos niya sabay lakad palayo sa mga kalalakihan. Ngunit sa isang iglap nahawakan siya ng isa sa mga tauhan. Nag-uumapaw ang takot sa kanyang puso, pero hindi siya susuko. Kainis! Sigaw ni Anthony habang ang adrenaline ay sumisibol sa kanyang katawan. Sa kabila ng takot, bumuhos ang lakas ng loob mula sa kanyang puso nang makita si Susan na paika-ikang naglalakad at sumesin niya sa kanilang sumunod sa kanya. Sa likod nila, sumiklab ang gulo. Isang sigaw ang umabot sa kanyang pandinig. Ang mga tao, ang mga naiwang kasambahay na hanggang ngayon, danas pa rin ang pagmamaltrato ng kanyang ama at ina. Parang isang siglong laban, tila muling sumisilang ang pag-asa sa kabila ng madilim na nakaraan. Nahagip niya ang tingin ng hardinero nila na si Mang Oscar. Sumenyas ito sa kanya na sila na ang bahala sa mga tauhan ng kanyang ama at sila'y tumakas na. Tumango si Anthony, akay-akay si Mang Tomas. Ang mga tao ay nagtipon-tipon. Ang kanilang mga mukha ay nagliliyab sa apoy ng determinasyon. Hindi kami susuko! Sigaw ng isang babae mula sa likod. Ang mga boses ay nag-uumapaw, nagiging mas malakas at nagiging simbolo ng pagbabago. Habang ang gulo ay patuloy na lumalakas at ang mansyon ay nabalot na ng karahasan at kumusyon, si Anthony, Susan at Manong Tomas nagpatuloy sa kanilang pagtakbo palabas. Sa bawat hakbang, nadarama ni Anthony na hindi siya nag-isa. Ngayong kasama na niya ang kapatid sa pagtakas. Mas may lakas ng loob na itong labanan lahat ng haharang sa kanilang kalayaan, maging ama at ina pa man nila yon. Iho, ano to? Tanong ng kanyang ina nang makababa ng sasakyan. Talaga bang nagre-rebelde ka na sa amin ng mama mo, Anthony? Wika ng ama. Ang kanyang puso ay nag-aalab at sa mga salitang yon, isang saglit na pag-iisip ang bumuhos sa kanyang isipan. Nais niyang ipakita sa kanyang mga magulang na may mas malaking layunin sa labas ng kanilang mundo. Isang mundong puno ng pag-asa at kalayaan. Sa likod ng galit, may pagnanasa siyang ipaglaban ang mga nakalimutan, ang mga sinakripisyo at ang buhay na hinahanap-hanap. Hindi na ako magpapakulong sa inyo! Sigaw niya na may pagnanais sa muling bumangon at ipaglaban ang karapatan hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nagnanais ng pagbabago. Bumalik ka na sa loob. Doon natin yung pag-usapan. And please,
Bigyan mo naman ng konsiderasyon yung kapatid mo. She's weak. Wika ni Mr. Tuarez na animoy awang-awa at may malasakit sa kanyang anak na si Susan. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niyo kami. Tumabi kayo! Bago pa man makapagsalita ang ama, bumunot na ng armas si Anthony at walang takot na itinutok yon sa kanyang mga magulang. Napasigaw naman sa takot si Mrs. Tuarez at labag sa loob namang napataas ng kamay si Mr. Tuarez. Parehas silang hindi makapaniwala na kaya yung gawin ng kanilang anak. Tumabi ang mag-asawa at pinadaan sila Anthony. Makakatakas na sila nang biglang hilahin ni Mrs. Tuarez ang buhok ni Susan. Napasalampak ito sa konkretong sahig at napahiyaw sa sobrang sakit. Walang pag-aalinlangang hinila ni Mrs. Tuarez si Susan. Puno ng galit ang mga mata nito. At maski si Anthony ay nagulat ng dahil doon. Bitawan niyo siya! Sigaw ni Anthony. At bakit? Buong buhay naming nilaan namin para sa inyo. At ano? Ito yung gaganti niyo sa amin? You, our fans! Wika ng ginang. Why? Hindi kayo makapaniwala? Oo, ampun lang kayo. Dapat hindi na talaga namin kayo binili. We waste our fortune on raising people na walang niya at walang utang na loob. Rugtong naman ni Mr. Tuarez. Hindi namin desisyon na ampunin o buhayin niyo kami ni Susan. Kaya hindi rin namin kasalanan kung nakapag-invest kayo sa amin. Bitawan niyo ang kapatid ko bago ko iputok to sa inyo. Galit na wika ni Anthony. Iputok mo! Walang pag-atubiling pinutok ni Anthony yon sa kanyang ama. Ngunit tumama ang bala sa braso ni Mrs. Tuarez, dahilan para makawala si Susan at napatakbo sa bisig ng kanyang kapatid. Nanginginig na napayakap na mahigpit ang dalaga at bumulong ng marahan. Umalis na tayo, please lang. Wika ng dalaga. Marahang hinawakan ni Anthony ang kamay ni Susan at inakay si Manong Tomas. Nasa gilid ang mag-asawang Tuarez. Humihiyaw ang ginang sa sakit ng tama ng bala habang akay-akay naman siya ng kanyang asawa. Pinasakay ni Anthony sina Susan sa kotse ni Mr. Tuarez. Balak pa ngang kumontra ng matanda, ngunit napahinto siya nang itutok mismo ni Anthony ang armas sa kanya. Nakatutok yon sa kanyang bunganga at inilipat sa kanyang noo. Bakas sa mga mata ni Anthony na kaya niyang katiin ang gatilyo ng armas na ito. Ama man niya ang nasa harapan niya o hindi. Sumakay na din si Anthony sa sasakyan at diretso ang tingin sa kanyang kapatid at kay Manong Tomas. Pinaandar na niya ang kotse at sa huling beses ay tiningnan niya ang kanyang kinalakihang magulang. Ni katiting na awa, hindi na rin ito naramdaman. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga alaala ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa kanya para harapin ang mga bagay na noon ay hindi niya kayang sungin. Sa kanilang pagtakas, naisip ni Anthony na ang buhay ay puno ng hirap. Ngunit sa kabila ng lahat, nandiyan ang pagmamahal, pagkakaibigan at ang pag-asa na muling makabangon. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na magiging malaya sila at ang araw na yon ang sisiguraduhin niyang magiging ngayon. Makakalaya na tayo. Wika niya at pinaharurot ang kotse ng kanyang magulang palayo sa pamilya at bahay na minsan niyang tinawag na kanya. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagbigay ng liwanag sa madilim na paligid. At sa mga salitang yun, nagpatuloy silang lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga nawasak at nawalan ng karapatan sa mundong puno ng dahas at kasakiman. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon na kanilang pinagdaraanan, ang kalayaan at pagkakabuklod ng magkapatid ay nagsisilbing ilaw na nagtuturo sa tamang landas. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, ang suporta at pagmamahala ng isa't isa ay nagiging sandigan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kalayaan, hindi lamang isang simpleng estado ng pag-iral, kundi isang malalim na pagkakataon na ipaglaban ang kanilang mga pangarap at mga karapatan. Dumiretso na kayo sa amin at doon na rin kayo manirahan kasama ng aking misis, senyorita. Huwag niyo na po akong tawagin sa ganyang pamamaraan. Susan na lamang po. Habang unti-unting lumalayo mula sa mga inaasahan ng kanilang pamilya, unti-unting nabubuo ang kanilang sarili mga pangarap. Sa bawat gabi ng pag-uusap, nagiging daan ang kanilang mga kwentuhan upang ipahayag ang mga pinagdaraanan, mga takot, pangarap at mga alaala. Ang bawat alaala ng pagkabata, mula sa mga tawanan hanggang sa mga luha, ay bumubuo sa isang matibay na pagkakaibigan.
Hindi maikakaila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas ay nagiging pagkakataon upang mapalalim ang kanilang ugnayan. Sa mga pagkakataong nag-aaway sila, natutunan nilang pahalagahan ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang mga tawag ng katarungan at ang kanilang pagkilos upang ipaglaban ng isa't isa ay nagiging simbolo ng kanilang pagmamahal. Sa likod ng bawat ngiti at luha, naroon ang isang layunin, ang makamit ang buhay na puno ng pag-asa at kalayaan. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang paglalakbay na nag-uugnay sa kanila. Sama-sama nilang hinaharap ang mga hamon. Ang kalayaan na kanilang hinahangad ay isang kalayaan na puno ng pagkakaisa, kung saan ang bawat isa ay may bahagi at tinig. Sa ganitong paraan, ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang personal na laban, kundi isang kolektibong pagkilos. Sa huli, ang kanilang kwento ay kwento ng pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahalan ng magkapatid ang magiging susi upang makamit ang tunay na kalayaan. Isang kalayaang puno ng pagkakaisa, pagmamahal, at pangarap na sama-sama nilang aabutin. Hanggang dito na lamang po ang isa na namang inspirational story na aming ibinahagi sa inyo. Muli ay maraming salamat sa mga listeners ng aming channel, sa mga likes, comments, and new subscribers. Thank you and God bless you all.